Ang bahagi sa ating pagtalakay ngayon ay kaugnay sa matagal ng propaganda ng mga mangangaral sa Iglesia ni Cristo. Kung maalala ninyo, pinapanindigan nila kahit saan na debate na ang founder daw ng simbahang Katoliko ay si San Ignacio. Kung maalala ninyo ang debate namin ni Ramel Parba diyan sa Bohol noon, yan din ang kanyang pinanindigan. Kinsang tawhana ang katukod sa Iglesia Katolika, kanus-ang tuiga, asang dapita, o asa mabasa sa standard referensya nga kining simbahan Katoliko tinukod og tawo. Sa pangutana, kinsa, Obispo Ignacio, kanus-ang 107 AD. Sa mga hindi nakaunawa sa Cebuano, ang tanong ko, sino ang nagtatag sa simbahang Katoliko, kilan, saan, at asa natin mabasa? At ang sagot ni Parba ay Sa pangutana, kinsa, Obispo Ignacio, kanus-ang 107 AD. Unsa yan ibuha, Idugang Katolika. yon. Ang pahayag niya, ang nagtatag daw umano ng simbahang Katoliko ay si San Ignacio. Alam niyo mga kapatid, itong pahayag na ito ay very historically misleading. Dahil alam naman natin sa kasaysayan, hindi si San Ignacio ang nagtatag sa simbahang Katoliko. Ang tunay na iglesia, ang simbahang Katoliko, tunay na iglesia de Cristo, ito'y itinatag ng ating Panginoon Jesucristo. San Mateo 16:18, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Kaya, kung pansinin ninyo, kahit si numero unong tagapagtuligsa sa simbahang Katoliko, si Sinita, alam nyo, hindi siya tutol na itong simbahang Katoliko, makinig kayo, mga INC ha, hindi tutol ang mga mangangaral ninyo na ang simbahang Katoliko ay siyang tunay na iglesia ni Cristo. Unang iglesia ni Cristo. Dahil sinabi ko raw na sa pasimula ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ay ang iglesia ni Cristo. Wala pong kontra diyan. Walang kontra sa kaniyang pahayag na ang Iglesia Apostolika Katolika Romana, ulitin, Apostolika Romana ay ang iglesia ni Cristo. Wala pong kontra diyan. Talaga pong sinabi ko yan na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, yan ay napatatag. Ang kahulugan po niyan ay hindi pasimula ng organisasyon, kundi yan po sa pasimula ay iglesia ni Cristo at yan po ay nagbuhat pa sa panahon ng pang-apostol. Ngayon, malinaw na napakinggan sa lahat ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo at sa mga nagsusuri. Mga ngaral ninyo yan. Ibig sabihin kung igiit ni Mr. Ramel Parba na si San Ignacio, obispo ng Antioquia, ang nagtatag sa simbahang Katoliko, malinaw na nagkukontrahan sila mismo ni Cesar Sineta ng INC. Si Sineta naman, nagsasabing ang Katoliko sa pasimula ay siyang iglesia ni Cristo. Hindi umano ito kukontrahin na pahayag ayon sa kanya. Ang problema, hindi pwedeng parehong tama itong dalawang pahayag, di po ba? Kung may nagtatag na San Ignacio para sa kanila ni Parba, hindi ito maipantay sa ideyang ang Katoliko ay simpleng orihinal na iglesia ni Cristo at walang nagmula pa umano sa mga apostolis. So, lumalabas mga kapatid na nagkasalungatan, nagkasuwagan ang kanilang posisyon at walang iisang malinaw na panindigan ang INC sa kanilang tuligsa kung sino ba talaga ang nagtatag ng simbahang Katoliko. Kaya nawawala ng kredibilidad ang ganitong argumento nila. Hindi lang si Parba. Kahit si Michael Sandoval, isang ministro ng INC,
Kung si Parba na nangaral, kung si Sinita nangaral ng Iglesia Katolika, di umano di dapat kontrahin na ito'y unang Iglesia ni Kristo. Ganon din ang pahayag ni Ministro Michael Sandoval. Matod sa ilang libro. Dahil sinabi ko raw na sa pasimula ang Iglesia Katolika Apostolika Romana mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang So ngayon, napansin nyo ba mga kapatid, kung may lohika kayo, kung talagang pinandigan nito mga ngaral sa INC na ang simbahang Katoliko ay itinatag ni San Ignacio, bakit mismo sa kanilang kinatawan si Cesar Sineta, si Mr. Michael Sandoval ay hagayagang umendorso sa posisyon na ang Katoliko ay siyang dating Iglesia ni Kristo? So ang pahayag na iyan mga kapatid ay nagsusuwagan, nagkakasalungat sa panindigan ni Mr. Ramel Parba. Kung si San Ignacio ang nagtatag sa simbahang Katoliko, malinaw na inaamin na may umiiral ng Iglesia bago pa man ang Iglesia ni Kristong 1914 na itatag. So, sumasulungat din ito sa doktrina ng Iglesia ni Kristong itinatag ni Felix Manalo na ang INC lamang ang tunay na Iglesia ni Kristo. Di po ba? So, si San Ignacio, obispo ng Antioquia, sa kasaysayan, hindi siya ang tagapagtatag ng simbahan, kundi obispo ng Antioquia, tagapagtanggol ng naunang umiiral na iglesia. So ang pananampalatayang minana mula sa mga apostol mismo. Kapag sinasabing unang iglesia ni Kristo ang Katoliko, dating iglesia ni Kristo ang Katoliko, abay inaamin nila mismo ang historical continuity, mga kapatid, ng Kristyanismo mula pa sa panahon ng mga apostol. Hindi isang organisasyong umusbong lamang sa modernong panahon gaya sa siktang itinatag ni Felix Manalo. Pero alam nyo ba na si Parba sa debate nila ni Father Darwin nabisto sa aklat na kanyang binasa? Bakit? Matod sa ilang libro, kinsay giimbento sa pangalang Katolika. Usbon ko. Yeah? It was first used by Saint Ignatius. Catholic is the ancient name by which the Church of Christ has been known for 19th centuries. So, it was first used by Saint Ignatius. Ayon sa aklat, hindi sinabing the Catholic Church was founded by Saint Ignacio. Tuloy pa. It was first used by Saint Ignatius, Bishop of Antioch. Tama. Wala tayong kontra diyan. Kontra lang tayo sa pahayag na si Saint Ignacio ang nagtatag sa Katoliko. Tuloy. In Syria. Pagkatapos, the church founded by Christ is here for the first time. Nako, napansin nyo ba? Dito pa lang mga kapatid, supalpal na siya sa binasa niya. Paano niya panindigan na si San Ignacio ang nagtatag sa simbahang Katoliko na binasa niya mismo sa naturang aklat? Pagkatapos, the church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church. So napansin niyo mga kapatid, binasa ni Parba ang aklat Katoliko at iginiit na si San Ignacio daw, ang obispo ng Antioquia, ang nagtatag, pero ang nabasa, nag-imbento sa pangalang Katoliko. Ngunit kung ituloy natin pagbasa at natuloy din niya pagbasa yon, ano, di ba nabasa niya, the church founded by Christ is here for the first time called Catholic Church. Ang iglesyang itinatag
ng ating Panginoong Hesukristo ay narito ngayon. Sa unang pagkakataon ay tinawag na Katolikong Iglesia. Malinaw ang sinabi sa naturang aklat. Hindi sinabi sa naturang aklat na binasa niya na si San Ignacio ang nagtayo o ang nagtatag sa Iglesia Katolika. Ang malinaw na pahayag diyan, ang Iglesia itinatag ng ating Panginoon Hesukristo, kaya nabasa na, the church founded by Christ is here. Ibig sabihin, umieral na ang Iglesia bago pa man gamitin ang terminong Catholic. Ang pangalan lamang ang ipinahayag o ginamit upang ilarawan ang nag-iisang Iglesyang itinatag ng ating Panginoon Hesukristo. Sa makatuwid, mali ang konklusyon ng ministro ni Felix Manalo batay sa aklat na si San Ignacio ang nagtatag sa Iglesia Katolika. Kung paglalarawan sa iglesyang itinatag ni Jesus, isang iglesia na buo, pangkalahatan at nagkakaisa, ay mabasa, the church founded by Christ is here. For the first time, is called Catholic Church. Ngayon, ito na naman. Ang pahayag ni Mr. Ramel Parma, mga kapatid, na si San Ignacio ang nagtatag daw sa simbahang Katoliko, ay hindi rin laban sa koneksyon ng simbahang Katoliko sa mga apostol. Bakit? Batay mismo sa kanilang Pasugo Magazine. Sa kanilang Pasugo Magazine, Pebrero 1977, sa pahina 7, may sipi, may kotisyon na nagsabing si San Ignacio ay alagad ni San Juan. Kaya yung taga The Revealers dito, alam nyo, natataranta talaga sila nang ginamit natin yan. Pakinggan muna natin ang taga Revealers. Magandang araw po sa inyong lahat. Muli po nating sasagutin si Wendell Talibong, isa po sa matandang dragon sa punto por punto. Yan. Isa po sa matandang dragon daw ako sa punto por punto. So, ngayon mga kapatid, dito pa lang, gumagamit na sila ng tinatawag na ad hominem fallacy. Bakit? Dahil di nila mag-iba ang argumento, kaya tinitira nila ang tao instead sa argumento. Okay, tuloy natin. Na ngayon po ay tatawagin nating pondo por pondo. Yung punto por punto daw. Tatawagin na daw umano para sa mga The Revealers na pundo por pundo. Bakit daw? Sapagkat sa bawat gawa niya ng content, yan po sa kanilang punto por punto, ay naglalaman po na ikaw ay makapagko-comment kung ikaw po ay nakapag-subscribe at ito po ay may bayad. Ayan. Dito pa lang, wala na silang takot na magkakalat ng kasinungalingan. Kailan ba nangyari na di ka pwede mag-comment kung hindi ka mag-subscribe? At kailan ba nangyari na pag mag-subscribe ka, kailangan ka magbayad? Di ba? Kayo sa The Revealers, pwede naman kayong mag-subscribe. Walang bayad yan, free. Okay, tuloy natin. So sino ngayon ang nagkakalat ng kasinungalingan? Sino ngayon ang nagkakalat ng fake news? Di ba? Okay. Sa pagkakataon pong ito, sasagutin po natin ang kanyang sinabi sa Pasugo 1977. 1977 ba, Kuya Proton? But kung sasagutin ninyo ako, but parang di kayo sigurado kung anong pasugo ang ginamit ko. Dapat research muna kayo. Opo kuya, February 1977 po. Sa pahina 7, na di umano, batay po sa matandang dragon na si Wendell Talibong, na ito raw po ang stand ng ministro na si kapatid na Tomas Katangay, batay po sa ipinaliliwanag ni Wendell Talibong. Kuya Proton, ano po ba ang nilalaman ng aklat diyan po sa 1977 February issue sa pahina 7 o pahina 7?
Ito po, Kuya Robin, i-play muna natin yung sinabi ni Talibong na pandaraya para maipagkumpara. Ayan, dito pa lang mga kapatid, makita na natin na pawang ad hominem na sila. At sabi nila na ipakita daw ang pahayag ko na pandaraya. Pandaraya ba yung nabasa mismo sa kanilang pasugo yung kotisyon? Pandaraya ba yung napakita? Sila mismo pinakita nila na yung binanggit ko ay nasa pasugo. Sinong nandaya? Di ba yung nagsabi na ang punto por punto ay ginawang pundo por pundo dahil di ka pwedeng mag-subscribe na walang bayad, hindi ka pwedeng mag-comment. At paggawin mo ito, may bayad daw. Wala namang bayad. Free yun. Tuloy natin. natin kung ano talaga ang nakalagay sa pasugo. Makikisuyo po. So, ikumpara daw umano kung ano ang nakalagay sa pasugo, mga kapatid. Ilantad nila yung pandaraya. Paano nadaya na yung binasa ko, nakasulat, pinakita talaga sa kanilang pasugo? Kung paki-play Alam nyo ba, ang The Revealers, wala na silang bagong video ngayon. Okay, tuloy natin sa kanilang channel. po muna. Balikan lang natin ng konting-konti. Okay. Think ye of Christ made a sweeping conclusion that those who deny the alleged deity of Christ are heretics. After New Testament times, many heretics arose who denied the doctrine of the deity of Christ. These false teachers were denounced by believers like Ignatius, 110, Anno Domini, and Polycarp, who were followers of the Apostle John. Yon. Yan, napansin po ninyo kung ano yung... Ang binasa po niya ay mula po sa pasugo, date 1977, February, sa page 7. So, paano nagiging dinaya natin yan, mga kapatid, na kinumpirma nila na yung binasa ko nakasulat sa kanilang pasugo? Di ba? Tuloy natin. Ang kanya pong naging konklusyon, ito po ang stand ng author ng pasugo na isang ministro na si kapatid na Tomas Katangay. So, yan. Sila ang nagawa ng konklusyon. Ituloy niyo. May konklusyon ba ako na sinabi ko, ito ay stand ni Tomas Katangay? Ang pahayag ko, may kotisyon si Tomas Katangay. At ang mahalagang tandaan dito, hindi pinabulaanan ni Mr. Tomas Katangay yung kotisyon na yan. Kaya malinaw na ayon sa kanilang sariling publikasyon, Pasugo Magazine, Pebrero 1977 sa pahina 7, mga kapatid, ang Katoliko ay may apostolikong kaugnayan dahil si San Ignacio alagad ni San Juan. So, kung gayon, kahit igiit na si San Ignacio ang nagtayo daw ng simbahang Katoliko, hindi nito mabura ang katotohanan na direkta siyang konektado sa apostol ng ating Panginoon Jesucristo. Ibig sabihin, ang pinagmulan at ang aral ng simbahang Katoliko, mga kapatid, ang nakaangkla pa rin sa tradisyon ng apostoliko. Batay mismo sa ebidensyang inilahad at napakita natin na nakasulat sa kanilang Pasugo Magazine na hindi naman kinontra ni Mr. Tomas Katangay. Tuloy natin. Ngayon, aalamin natin sa kanyang bahagi pa ng pangungusap ano talaga ang stand ng pasugo batay sa kamangmangan o alam ni Wendell Talibong. Pakinggan pa ninyo. So napansin din yung mga kapatid? Pawang, basta tatak ba ito sa ANC? Yung atake personal? Pero inaniyahan natin kayong mga nagsubaybay. Ipagdasal po natin sila. Dahil
naniniwala sila na yung siktang Tatag ni Felix Manalo ay tunay. Na sana mabuksan ang kanilang isipan. At tulad sa isang dating handog, iwanan ang siktang akala nila'y tunay. Kuya Robby. Balik mo doon, kuya. Yeah. Opo, Kuya Proton. Sige po, tuloy po muna niyo si Talibong po. Ano yan? So, siguro, ngayon lang nila narinig na may kotisyon sila sa kanilang pasugo. Napansin ba umano kung ano yun na pasugo? O, yan ang sabi ko, may kotisyon sa kanilang pasugo. Di ba? Hindi ko sinabi, yon ang pahayag ni Tomas Katangay. May kotisyon siya. Ang mahalaga, hindi niya pinasinungalingan yung kotisyon na yan. Wala kayong mabasa na sinabi ni Katangay, hindi totoo na si alagad ni San Juan Apostol. Wala. Okay, tuloy. Ngayon lang daw po natin narinig. Ang totoo, kahit na mayroon po kayong putulin na pasugo, ang aming tinitindigan, doon sa pasugo, mayroong quote talaga mula doon sa mga nagtatanong at bago sagutin, yung tanong nung nagtatanong, i-quote muna yung tanong at stand nung nagtatanong, Wendell. Oh, so nagkawala-wala na sila dito. Oh. May nagtatanong daw. Kaya kinukot yung stand ng tanong. Basahin yung mabuti. Yung pasugo ninyo, 1977. Yun ba'y tanong? At kinukot yung referensya ng tanong. Hindi. Hindi yan tanong. May kotisyon, may sipi talaga. Ang importante dito, nang sinipi yan, wala kayong mabasa na si Tomas Katangay ay nagpahayag hindi totoo na si San Ignacio ay alagad ni San Juan. Di ba? Wala kayong mabasa diyan. Okay, tuloy. Talibong. Meron pang bahagi, Kuya Proton, pakinggan pa natin. Napansin nyo? Oh. Robert, page 5. So, ibig sabihin, citation yan doon sa librong ginawa ni Robert. Hindi, Okay, Kuya Proton, pakita na po natin, ihayag na po natin ang kasinungalingan ni Wendell Talibong dahil siya naman po ay walang aklat o walang pasugo. Ipakita po ninyo yung pahina ng pasugo. O ihayag daw nila ang kasinungalingan ko. Bakit? Dahil wala daw akong pasugo. Sino ngayon ang nagsisinungaling? Paano niya na siguro na wala akong pasugo? Kaya nga, ako ang unang nagpakita diyan. Ito oh. Ito ang kopya sa pasugo. Ito, nabasa oh. Oh, research naman. 1977 ang lahat na compilation sa pasugong ito. Oh, parang sigurado talaga siya na wala akong kopya sa pasugo. Sino ngayon ang nasupalpal? Di po ba? Ang pahayag nito na wala akong hawak na pasugo, kitang-kita naman. Pasugo, 1977, nakasulat si Tomas Katangay. Pagkatapos, tahasang pinabulaanan ang ebidensyang gamit ko na wala daw akong hawak. May hawak ako, aktual na kopya ng pasugo, 1977. Kamo, pakita ninyo, the revealers, hawak ninyo ang pasugo na yan. Pakita ninyo sa live ninyo. Kahit nga mukha ninyo, di nyo pwedeng ipakita. Di ba? So may hawak ako, aktual na kopya sa pasugo 1977 na ang may akda ay si Mr. Tomas Katangay. At ipinakita ko mismo dito sa live natin mga kapatid. Ibig sabihin, may patunay, may pisikal na ebidensya at may pampublikong presentation sa pasugo. Kung sinasabi nilang wala akong kopya, samantalang na ipakita ko dito sa publiko, malinaw ang tanong, sino ngayon ang nagsisinungaling? Sabi nila, ihayag ng kasinungalingan ni Wendell Talibong, sino ngayon ang nahayag? Di ba? O kaya isip-isip naman mga kapatid, no? Isip-isip naman pag may time. O. Ngayon,
kung tignan natin ang balikan natin ang lohika nila na ang Iglesia Katolika ay itinayo daw. Itinayo daw. Sino ang nagtayo? Walang iba kundi para sa kanila, si San Ignacio. So, kung ang simbahang Katoliko, mga kapatid, ay itinayo daw ni San Ignacio, ibig sabihin, ang simbahang ito ay naitatag sa 2nd century. Di ba? Pero kung sa 2nd century para sa kanila naitatag ang simbahang Katoliko, malaking problema dito, mga kapatid. Ano ang malaking problema? Alam nyo ba, merong Pasugo Magazine sila. May Pasugo Magazine. Si San Ignacio, 2nd century. Pero sa Pasugo Magazine, ang may akda ay si Phil John Fuentes. Tingnan ninyo ang kopya ninyo. Baka sasabihin ninyo, wala naman akong kopya. Pasugo, Marso, Abril, 1987 sa pahina 4, na ang may akda ay si Phil John Fuentes. Anong sabi niya? Ito ang sabi niya. Pakita natin. Napansin ninyo? I have nothing against the fact that the Catholic Church, which exists to this day, could be traced back from the 1st century. Walang pagkakaiba ito sa pahayag ni Sinita. Dahil sinabi ko raw na sa pasimula, ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ay ang Iglesia ni Kristo. Wala pong kontra dyan. Talaga pong sinabi ko yan, na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, yan ay napatatag. Ang kahulugan po niyan ay hindi pasimula ng organisasyon, kundi yan po sa pasimula ay Iglesia ni Kristo, at yan po ay nagbuhat pa sa panahon ng pang-apostol. Nako, naitatag pero hindi daw umano pasimula ng organisasyon. Ang hirap talagang magkalisod-lisod sa Cebuano pa. Di ba? Nakuha nyo ba ang paliwanag? Pero, nagsimula sa mga apostol. So inamin na. Pagkatapos, inamin din ni Mr. Sandoval. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. Nako, double din ang argumento nila. Tingnan niyo mga kapatid. Pasugo, Marso, Abril, 1987, pahina 4, Phil John Fuentes. I have nothing against the fact that the Catholic Church, which exists to this day, could be traced back from the 1st century. Ngayon, kung si San Ignacio ang nagtatag, 2nd century na yon si San Ignacio. Kung si San Ignacio ang nagtatag, bakit sabi ni Phil John Fuentes, hindi niya umano matutulan ang katotohanan na ang Iglesia Katolika ngayon ay maituntun sa unang siglo. So kung 1st century, ugat ng Catholic Church, mga kapatid, hindi maaring itinatag ni San Ignacio 2nd century. Hindi pwedeng parehong totoo ang dalawang pahayag na makita natin sablay, nagkakasalungat sa timeline. Di ba? Kaya sana magiging gabay ninyo ito, mga kapatid, sa paghanap ng katotohanan. Kaya alin ang paniniwalaan ninyo? Ang
pahayag na si San Ignacio ang nagtatag sa simbahang Katoliko 2nd century? O yung prangkang pag-amin na nakasulat sa Pasugo Magazine na ang Iglesia Katolika ay maitunton sa unang siglo? Kaya, simple na lohika mga kapatid. Kung tama ang Pasugo 1987, bagsak ang pahayag ni Parba na si San Ignacio ang nagtatag. Kung ipipilit ang paratang, taliwas sa sariling publikasyon nila sa Pasugo 1987, di ba? Hindi maaaring sabay ang dalawang panindigan mga kapatid. Kailangan kang pumili. At ayon sa ebidensya nilang sarili, ang simbahang Katoliko nakaugat sa unang siglo. Kaya mga mahal na kapatid, lalo na sa ating mga kapatid na nagsubaybay ngayon, isip-isip naman kayo. Sa cross-examination ko ni Ramel Parba na ministro ni Felix Manalo, magugulat ka din. Bakit? Dahil may sagot siya na si San Ignacio ang nagtatag. Inulit ko ang cross-examination. Sino ang nagtatag? Ito na naman. Akong pangutana, kinsang tawhana ang katungkol sa Santa Iglesia Apostolika Katolika. Di nakaunawa ang sabi ko. Ang tanong ko, sinong tao ang nagtatag sa Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana? At ano ang sagot niya? Dapat mabasa referensya nga kini Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana. Tinugod ka. Tumagana. Ano sa 325? 325 na naman. Kailan? 325. Sa Nicaea, kung sa Council sa Nicaea. Iduga, Apollo Katolika, din man, Konsilyo sa Nicaea. So, kailan na itatag ang simbahang Katoliko ayon kay Parba? Ang simbahang Katoliko na itatag daw, una, San Ignacio. Ngunit, nang tinanong ko siya muli sa cross-examination, bigla na namang sinabi na itatag ang simbahang Katoliko sa konsilyo ng Nicaea. Malinaw mga kapatid, batay mismo sa pahayag, nagkakaswagan. Diba? Nagkakasalungat ang pahayag ni Parba. Hindi lang yan. Ang Council of Nicaea, hindi yon pagkatatag ng simbahang Katoliko. Ang konsilyo ng Nicaea, Anno Domini 325, na tumatalakay yon sa doktrina sa pagkadyos ng ating Panginoon Jesucristo dahil sa panahong yon, merong katulad ni Felix Manalo na Arianism. Na hindi tumatanggap na ang ating Panginoon Jesucristo ay tunay na Diyos. So, ibig sabihin mga kapatid, na umiiral na ang simbahang Katoliko bago pa ang konsilyo sa Nicaea. Kaya nga, sa kanilang pasugo, I have nothing against the fact that the Catholic Church, which exists to this day, could be traced back to the 1st century. Kaya malinaw, hindi maikapagpasundo yung pahayag na itinatag ni San Ignacio pagkatapos na itatag sa Nicaea daw. Ang ganitong pabago-bago na sagot mga kapatid ay nagpakita lamang ng kasinungalingan sa tunay na kasaysayan ng simbahang Katoliko. Pansinin ninyo, una si San Ignacio, pagkatapos na itatag daw umano sa Nicaea, hindi lang, nang tinanong ko muli, sino ang nagtatag? Pansinin ninyo. Sa mabasa sa referensya nga ang Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana tinugod tao. Siya ka obispo, Konsilyo sa Trento, kinsa, mga obispo, o sige ito nga, ginuga ang Romana. Ano daw? Kailan na itatag? Dahil dinagdag ang Romana sa Council of Trent daw. Napakalinaw. Ang gulo at salungat-salungat mga kapatid ang pahayag na ito. Hindi pwedeng sabay-sabay na naitatag ang simbahang Katoliko sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang konsiho. Di po ba? Si San Ignacio sa Antioquia,
ang nagtatag, pagkatapos konsilyo ng Nicaea, pagkatapos konsilyo ng Trento. Yung konsilyo ng Trento, tugon yan sa Protestant Reformation. Hindi totoo na nagsimula ang simbahang Katoliko. Kung sa Council of Trent, mga kapatid, nagsimula, bakit may simbahang Katoliko na mahigit 1,500 na taon bago nangyari ang Council of Trent? At hindi pa lang yan. Nang sinundan ko ang cross-examination, ito pa. Kinsang tawhana ang katukod sa Iglesia Katolika, kanus ang tuiga, asang dapita, ug asa mabasa sa standard referensya nga kining simbahan Katoliko tinukod tawo. Sa pangutana, kinsa ang mga obispo? Kanusa, 1870, kinsa mga obispo? Dili sa konsilyo sa Vatikano, opisyal ang Ako, sino daw ang nagtatag? Mga obispo. Kailan? 1870. Saan? Sa Konsilyo Vatikano. Nako. Napansin nyo ba? Ano bang nangyari sa ministro ng INC? Palipat-lipat ang sagot. Bakit? Dahil hindi matibay ang pundasyon sa kasaysayan. Kapag ang paliwanag ay paiba-iba, malinaw na hindi ito katotohanan, kundi pagtakip at kakulangan ng ebidensya, mga kapatid. At hindi lang yan. Sa mga aklat pa ni Felix Manalo, alam niyo ba? Kaya kung may susunod na debate, iwan ko paano sagutin ito sa mga ministro. Bakit? Ito pa sa aklat ni Felix Manalo, ang sulo sa ikatitiyak, Iglesia Apostolica Katolika Romana, Felix Manalo, page 2923. Ito mabasa, ang ginamit pa, pitsyang. Ang pitsyang ito, 325 Anno Domini, ang unang ganap at pangkalahatang kapulungan ng buong pandaigdig ng Kristiyano. Ito ang pagpapakilala ng tiyak na pagpasok sa iglesia ng mga Kristiyano. Sa pulong na ito, sumipot ang bagong relihiyon na siyang pinamagatang Iglesia Katolika Apostolika Romana. So kung totoo itong aklat ni Felix Manalo nga 325, sumipot, bagsak na naman sila sa sinabi nilang ang simbahang Katoliko na itatag sa 1870 sa Konsilyo Vatikano. Hindi lang yan. Meron pang isang aklat sila, mga kapatid. Amazing talaga. Bakit? Ito, aklat din ni Felix Manalo. Bakit nagkaroon ng Iglesia Katolika Apostolika Romana? Sagot, itinayo sa ikapagkakaisa sa Imperyo Romano at ng Iglesia Katolika, layong magkaroon ng kapayapaan sa panahon ng Emperador Justiniano I. Nako, panahon na naman ni Justiniano. Ano ba talaga, kuya? Sino ba talaga ang founder ng simbahang Katoliko? Bakit ang gulo? Di ba? Kaya mga mahal na kapatid na nagsubaybay, hindi po natin layunin na saktan ang damdamin ninyo. Pero sa mga kapatid natin na nagagalit dahil ang daming mga message na naghayag ng kanilang galit, huwag kayong magalit. Buksan ninyo ang isipan ninyo. No? Di namin layunin na saktan ang damdamin ninyo. Pero kung nasaktan man kayo, sana tiisin ninyo dahil para bang isang gamot na kung yung epektibong gamot, kung gamutin yung sugat ninyo, maramdaman ninyo ang sakit at hapde, pero sa likod niyan may kagalingan. Ito ang ating ginawa. Inilantad natin ang mga argumento batay sa mga referensya na galing sa kanila, pero
diferensya ang kanilang pahayag.